Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-28 ng Enero 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oren Miranda. Bagamat mahirap ang buhay, nakararaos naman sana ang pamilya Cortina. Minimum naman daw kasang kinikita ng kanilang padre de pamilya sa pagiging janitor nito sa isang kumpanya sa Navotas. Ngunit isang karamdaman ang dumapo rito at yung wala lang kumikita sa kanilang pamilya ay wala rin sa kanilang kakayahang ipagamot ito. Tungkol natin ang kanilang kwento. Isang email ang natanggap ng Responde mula kay Selina Cortina. Ipinabatid ni Selina sa programa ang kalagayan ng kanyang bayaw na si Nestor Cortina na kasalukuyan daw nangangailangan ng malaking halaga para sa kanyang operasyon. Ngunit walang-wala raw silang kakayahang pinansyal para gugulin sa pagpapaopera rito. Ang naturang email ang nagtulak sa Responde para personal na bisitahin si Nestor sa Jose Reyes Medical Center kung saan ito kasalukuyang nakakonfine. Pinipilit nito na maging matatag sa gitna ng napakalaking pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Kwento ni Lani, Agosto ng nakaraang taon nakaramdam ng pamamanhid ng katawan ang kanyang asawang si Nestor. Si Nestor noon ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang kumpanya sa Navotas. Parang namanhid yung mga kamay niya. Pagkatapos nun, pumasok ko sa katrabaho niyo. Tapos hanggang isang araw na siya yung parang namanhid yung mga paa. Noong una raw ay hindi gaanong iniinda ng asawa ang nararamdaman hanggang sa lumala na ang kalagayan nito kaya buwan ng Nobyembre ay ipinakonfine na nila ito sa Jose Reyes Medical Center. Doon na-diagnose si Nestor na mayroong POTS disease o pulmonary tuberculosis o kung tawagin sa Tagalog ay TB sa buto. At dahil wala namang ibang naghahanap buhay sa kanila kundi si Nestor, hindi rin magawa ni Lani na mapaoperahan ang kanyang asawa. Sabi ng doktor, nagkaroon ng infection sa buto. Sabi ng doktor, kailangan talaga siyang operahin. Naibigay sa amin, sabi ko, kasi magkano ka kung halagang kailanganin niya. Sabi niya, mga 135,000 din. Sabi ko, Dok, di ko kakayanin yun kasi sila naman naghanap buhay sa amin. At dahil nga sa tagal, nagkaroon na rin ng infeksyon ito at namamaga na rin ang kaliwang pisngi ng asawa. Puhunan sa nanlaman, ibabayopsi po yun. Tapos kung halimbawa daw, kung may laman na kukunin dyan, kailangan daw operahin daw ganito niya. Kailangan daw tanggalin daw muna yan bago sa maoperahan kasi hindi raw pwede sa maoperahan kung namamaga daw ang pisngi niya kasi nakataob daw po yan. Labis naman ang hirap sa kalooban ngayon ni Lani na pinipilit maging malakas para sa nangihinang asawa. Kahit kaya hindi ko kinakaya, kakayanin ko. Hindi ko rin pinapakita sa kanya kasi hihina loob niya eh. At ganun lang ang trabaho niya, masipag siya. Simple lang siya. Hindi yung mabisyo, hindi umiinom din ng karilyo. Kaya hindi ko nga maisip kung saan nakuha yung sakit niya. Kaya naman sa pamamagitan ng Responde, kumakatok si Lani sa puso ng mga taong may kakayahang makatulong para mapaoperahan na ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon at madugtungan pa ang buhay nito alang-alang man lang sa kanilang anak. Kung sino man pong may magandang kalooban, nilalapit ko po sa inyo yung asawa ko na sana po matulungan niyo sa maoperahan at sa mga gastusin niya po dito sa pang-araw-araw, sa maintenance po na gamot niya, sana po mahawak sa kanya. Mabuting tao naman po. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ano nga ba ang POTS disease o pulmonary tuberculosis? Sasagutin niya ng mismong doktor ng pamilya Cortina sa pagbabalik ng Responde.